Sa magandang araw po sa inyo. Kamusta po? And tamang-tama po itong naalipas ng mga panahon ay talagang tingin ko po ang buhay po natin ay meron pong input ano po na or information na magiging lakas po natin. Biyaya po ng Panginoon. Kaya ngayon po ang ating pag-uusapan, parang dalawang beses na rin natin tong napag-usapan po, no? Yung God's plan for your life. Kasi po, talaga may plano ang Panginoon. Pero tingnan pa po natin ang ibang mga ah, aspeto po ng plano ng Diyos. Ano po? Sa Psalm 16:11, napakaganda po ng verse po na ito. Psalm 16:11. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. Ano po, ganda po ng pagkakarhyme, ano? Kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan, magpakailanman. Alam niyo po, sa isang tao ngayon, paminsan, parang, totoo ba to kasayahan magpakailanman? Kapuspusan ng kagalakan. Parang hindi naman po to totoo sa panahon ano, natin. No? Pero ang totoo po niyan, ang Diyos po ay hindi naman po nagbabago. And yun po ang plano po niya sa tao. May mga bagay po na sumisira, no, katulad ng guilt, ng kasalanan. Pangalawa, yung pagwala ka sa plano ng Diyos. Pangatlo, may mga struggle po tagang buhay na pag di natin naintindihan, ay talaga pong magiging depression po sa atin. Ano po? Kaya, alam nyo, mahalaga pong maintindihan natin yung hindi lang landas na ating patutunguhan, sino ang nag-guide sa atin, ano ang kalayaan na meron kay Kristo, kundi kung kaya ba natin magtiwala sa plano ng Diyos. Kay Joseph the Dreamer na lamang po sa Bible, hindi po naging madali po yung proseso ng Diyos para makita po niya yung kabuuan ng plano ng Diyos at kasiyahan dahil kaya pala nangyari sa kanya para maarating sa Egypt, masave po yung kanyang pamilya sa mga future na pagkapahamak. Ano po? So, knowing that God has a plan and we can trust God produces happiness. That's number one, ano? Knowing that God has a plan and trusting that plan make sure na it will make sure na it will bring happiness. Number two, pag mga focus po natin ay hindi lang dun sa mga bagay na makamundo, sa focus natin ay sa gawa ng Diyos sa ating buhay, it also brings happiness. Pangatlo po, pagka po ang tao po ay nalibre sa kasalanan, sa epekto nito dahil sa gawa ng Diyos, it produces genuine happiness. Ano po? So, there is God's path for you. Basically, yan po ang sabi ng Bible. Psalm 16:11, Thou wilt show me the path of life. Ano po? Alam niyo po ang lahat na nangyayari sa mundo, kahit po sa sino mang nilikha, kahit yung mga planeta, lahat po yan nakabatay sa kayang gawin ng Diyos. Yung design po lahat ng yan ay nakabatay sa kanyang katalinuhan at nakabatay po dun sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? And God's Word, nandun po ang kanyang kagustuhan. Makikita natin na ganun din, no? Maliban na maintindihan natin ang kanyang salita, ay hindi natin maintindihan ang tunay na halaga at tunay na biyaya ng buhay. Ano po? At pangalawa po is the presence of God, no? In thy presence is fullness of joy. Psalm 16:11. Fullness of joy is completeness of sources of joy. Marami kang pwedeng pagmula ng kaligayahan, pero ang Diyos, ang Panginoon ay maraming ginagawa para maging sanhi ng ating kaligayahan. Una, ang kaligtasan. Pangalawa po ay ang buhay natin sa Kanya. At ang banal na Espiritu. Ano po? Bakit po? Ang banal na Espiritu ang naglalayo sa atin sa kasalanan. Ang banal na Espiritu po ang nagdidikta sa atin sa layunin ng Diyos. At ang banal na Espiritu po nag-empower sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Acts 1 verse 8. Okay, and next is God's pleasures to you. Sabi po ng Bible, at thy right hand there are
pleasures forevermore. Psalms 16:11. Alam niyo po yung pleasure ko ay hindi po pleasure ng Diyos. Kasi po minsan, yung pleasure ko ay hindi po tama, no? Pero when God is pleased in our life, dapat maging masaya ka. Kasi alam niyo paminsan, yun po ang sikreto ng buhay ng tao eh. Paminsan po masaya tayo dahil sa selfishness natin at context ng ating pagiging masaya. Pero dapat maging masaya ka kung nagiging masaya ang Diyos sa iyong buhay. There are times that our struggle and having faith in God produces great pleasure with God. Ano po? Nakita niyo po yun sa Bible, no? Na yung ating kahinaan ay malaking blessing po yan sa Panginoon na tumulong po siya sa atin, no? Yun po, no? Kaya alam niyo kung nasa plano ka ng Diyos, bagamat may mga challenges pero nagiging tanggulan natin ng Diyos, siya ang nalulugod, it is a life that is a blessing, life that is masaya, and life that is worthwhile, ano po. At alam niyo po, sa pag-uusap po natin, yun nga po, sa plano ng Diyos, kasama po yan. Ano po? Kasama po. Kasi po, wala pong titibay at magtatagumpay na walang mga pagsubok. Ano po? Okay. Wala pong Kristiyano na magiging mayabong na punot mamumunga kung wala pong mga obstacles sa ating buhay. Okay? So nawa po sa ating mga napag-usapang ito, mapagnilay-nilay po natin yung buhay natin, nawa po ay umuwi po doon sa tunay na buhay na sinabi po ng John chapter 10 verse 10. Buhay at kasaganaan ito. No? Spiritual blessing ay isa po sa pinakamahalagang part ng buhay. Ano pong spiritual blessing? Ikaw ay na-save, ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Pangatlo pong source ng blessing, yung eternal joy, alam mong ikay patungo ng langit at alam mong ikaw ay ginagamit ng Diyos. Alam niyo, pag mga bagay na to ay wala sa isang Kristiyano, hindi rin po siya nakapamuhay na nasa purpose ng Diyos. Hindi rin po yun masaya. Kaya po, hindi po to hocus-pocus ha. Wala pong sumaya sa Bible na hindi niya nagampanan kung ano ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya maraming salamat po. Nawa po natagpuan po na natin ang Panginoon at ang layunin niya sa atin. Ito po ay si Pastor Paul Borja, nagsasabing kailangan po natin ang Panginoon.